Pinatatahimik lang daw ng gobyerno si Senator Rodante Marcoleta kaya siya sasampahan ng kasong plunder. Matagal na raw itong plano ng administrasyon. Pero buwelta ng ombudsman sa bibig mismo ni Marcoleta galing ang paglabag niya. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, bakit sinasabi ni Senator Marcoleta na gusto siyang patahimikin? Cheryl, iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na planado umano ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya para umano'y protektahan itong mga tunay na nasa likod ng katiwalian, bagay na itinanggi ng Office of the Ombudsman dahil ito raw pagsasampa ng kaso laban kay Senador Marcoleta ay bahagi raw ng accountability at transparency na parehong ipinananawagan ng mga nagrarally ngayon sa EDSA. Gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Yan ang iginigiit ngayon ni Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng balak na pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban sa senador. Kaugnay yan ng 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ni Marcoleta noong 2025 midterm elections. Sabi ni Marcoleta, gusto lang daw siyang patahimikin kaugnay ng kanyang papel sa investigasyon ng flood control scandal. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Bukod sa issue ng flood control, ang isa pa raw rason kaya may balak ipakulong si Marcoleta ay ang kanyang papel bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Pero agad yang tinabla ng Office of the Ombudsman. Giit ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, mismong sa bibig na raw ni Marcoleta nang galing ang mga ebidensya laban sa kanya. Marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan yan po talaga ang nagiging sagot nila na persecute sila, na it's about politics. The facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, hindi idineklara ni Marcoleta ang natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakasaad din umano sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta na wala siyang natanggap na cash o in-kind contributions. Nitong Marso, tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang investigasyon sa umano'y hindi idineklarang campaign contributions kay Marcoleta. Wala raw kasi ebidensyang magpapatibay na gumawa siya ng anumang election offense. Hindi pa naman daw kasi kandidato noon si Marcoleta sa pagkasenador. Pero ang iginigingit ngayon ng Ombudsman, maituturing pa rin itong plunder o pandarambong. Dahil kahit pa kandidato noon si Marcoleta, kongresista naman siya ng Sagip Party List. Admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya nadeklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera. Samantala, iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na kung aalamin daw ang tunay na campaign donors ng mga politiko, mauubos daw sa dami ng kaso ang karamihan sa mga senador at kongresista. Kaya tanong niya, bakit daw si Marcoleta ang kakasuhan? Ang election campaigns pangaraw ng ibang kandidato ay pinondohan ng flood control scandal.
Cheryl, sa ngayon, hinihintay pa na malagdaan itong resolusyon bago formal na maisampa ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Nilinaw rin ng Ombudsman na wala pang inilalabas na warrant of arrest laban sa senador. Cheryl? Camille, may reaksyon na ba ang liderato naman ng Senado dito nga sa kaso laban kay Senator Marcoleta? Cheryl, tumanggi nga muna na magbigay ng komento itong si Senate President Win Gatchalian dahil wala pa naman daw formal na isasampa ng kaso. Hindi rin siya nagbigay ng komento doon naman sa tanong kung mabibigyan ba ng protective custody ng Senado sakaling ilabas na nga itong warrant at maaresto na si Senador Marcoleta. Cheryl. Ano rin ang reaksyon ng Ombudsman naman sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagtutol nga dito sa pag-aresto kay Marcoleta? Cheryl, binigyan diin nga ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na yung pinanawagan nga ngayon ng mga kasapi ng INC sa EDSA ay pareho rin daw yan sa ipinaglalaban ng Office of the Ombudsman, which is yung accountability at transparency. At ang sinasabi nga ng Ombudsman, ito nga pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta ay bahagi raw yun dahil kailangan nga na mapanagot kung sino man yung mga tiwaling opisyal at nagkakasala. At kanina nga, Cheryl, natanong din kung may pressure ba sa ombudsman, no, dahil nga sa rally na nangyayari. Ang sabi ni Clavano, ang tanging pressure lamang daw na nararamdaman ngayon ng ombudsman ay yung magawa yung tama at mapanagot yung mga tao na dapat na makasuhan. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.